Eto na tayo guys. Welcome to Mapanuepe Lake. Kailan kaya matatapos tong project na to? Isa sa magandang naidulot ng pagputok ng pinatubo dito sa lalawigan ng Zambales ay ang pagkakaroon ng kabuhayan gaya na lamang ng mga buhangin ito. Alright guys, good morning. Nandito tayo ngayon sa arko ng Subic, Zambales. Kahapon kasi, di ba, kung maaalala nyo, naiwan tayo sa ride natin. Dapat dadaan din tayo ng Daang Katutubo, Daang Kalikasan, tapos lalabas tayo ng Santa Cruz, Zambales. Unfortunately, ayun nga, nag-change oil kasi tayo, pin-repair natin tong motor na gamit natin, itong Bristol 500. Kumatas dun sa oil filter na kinabit natin, tumagas yun lang so hindi na tayo nakatuloy dun sa biyahe natin. Ngayon, napaayos na natin kahapon lahat ng mga issues niya, kung ano pa man. Pina-change oil ko na ulit, pinalitan ng bagong filter. Pina-flashing ko na din yung coolant niya para fresh na siya. Kasi ang tagal na hindi nagagamit dito, laging CRF yung ginagamit natin, saka yung ADB. Kaya siguro nagtampo na. Wala pa rin naman pangalan tong si Venturi natin. Ano ba magandang pangalan ito? Suggest nga kayo guys. Hindi ko pa alam kung anong papangalan natin Ayun nga. Pero sila J4 ngayon, nandun na sa Masinloc. Doon na sila nagstay overnight. Ang plano namin is pupunta kami ng Mapanuepe after nila doon. Kaya lang, malayo pa sila. So ang gawin natin, punta muna tayo na ibang mga tourist spots dito. Tignan natin kung ano yung mga magagandang idinulot ng Mount Pinatubo nung pagputok niya noong 1991. Sa lahat naman ng disaster, hindi naman puro masama lang ang nangyayari. After talaga ng mga ganong pangyayari, may mga lumilitaw na bagong pag-asa. Katulad nun, nagkaroon ng tourist spots doon. Ang alam ko doon sa Liuliwa, maliit lang daw yung lupa nila doon dati. Ngayon, nung pumutok yung Pinatubo, mas lumaki. Kaya ngayon, naging resort na siya na mas maganda. White sand pa. So, ayan. Okay na yung motor natin. Nandito tayo ngayon sa Subic, Zambales. So, yun. Tara, tuloy na natin ang ating adventure. Simulan natin dito sa Subic, Zambales. Welcome to Subic, Zambales! Good morning! At ang time natin ngayon ay 6:15 AM. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. And I really wanna know, if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And Busy yung kalsada na to, no? Ang dami kasing trabaho dun sa Subic Bay, Freeport, no? Dun halos nagpupuntahan daming mga manggagawa. Hindi pa umaalis sila par J4 sa Masinloc Siguro napasarap ng tulog o pagpapahinga doon. Pagod sa trail kahapon. Nakita ko si Coracha natumba Si Coracha yung yung motor niya. May napansin ako dito sa kalsada nila. Bukod sa malapad na siya, malinis. Kahit mapansin nyo, walang mga basura. Siguro may nagwawalis dito tuwing umaga. Base dun sa mapa, papasok tayo ng Castillejos papunta ng Mapanuepe Lake. Pero mamaya na kasi hantay na natin sila para sabay na tayo. Pero unahin na muna natin ang Liuliwa Beach.
Municipality of Castillejos, hometown of President Ramon Magsaysay. Taga rito pala si Ramon Magsaysay. Si Ramon Magsaysay ang presidente natin nung mga 7 pang-pitong presidente ng Pilipinas. Taga rito pala siya sa Zambales, Castillejos. Guys, may nakita akong bahay dito, mukhang lumang bahay. Alamin natin kung kung kaninong bahay ito at anong history nito. Ito, parang siya panahon pa ng mga Kastila. Ayan ito may nakasulat yata rito. Pambansang Komisyon ng Pangkasaysayan ng Pilipinas, National Historical Commission of the Philippines. Museo. Kuya, open for public yan? Open for public ang museo? Yan, 9 to 4. Museo ni Ramon Magsaysay. Siguro ito yung bahay niya dati, no? Kuya, ano yan? Bahay niya yan dati? Yan ang bahay niya. Hindi pa pwedeng pumasok, kuya? Bawal pa? Hayang kuya, thank you. Balik na lang mamaya. Okay. Yun, bahay pala ni Ramon Magsaysay yun. Yung presidente. Pampitong presidente ng Pilipinas. Ito pala yung bahay niya. Kasi kapansin-pansin bahay pa ng Kastila style, no? Kaya lang 9 to 4 open hours niya. Kaya lang, diretso muna tayo. Sayang ang oras natin. Ano pa lang 7:18. Sana may chance pa tayo mamaya para at least malaman natin talaga yung history niya ni Ramon Magsaysay, pati yung mismong bahay na yun. May magandang bundok dito sa kaliwa natin. Ayun ano kayang bundok yan? Ayun ang ganda yun. Meron kayang daan papunta dun? Guys, andito tayo ngayon. Eto, Castillejos. Kasi may natatanong natin bundok dito sa kaliwa natin. Eto siya Mount Balingkilat. Tapos sa likod niya nagsasakob. Mukhang maganda puntahan to. Explore kaya natin to. Ang tanong lang, saan ang daan? Check natin. Ayan, nakakita tayo ng way dito. Ayan, 30 minutes. Maaga pa naman, pasyalan na natin. Ayan Castillejos, kakaliwa tayo doon. Makarating tayo doon, diba? Try natin, maaga pa naman. Wala pa naman sila. Sabay-sabay na tayo. So yun, tara. Puntahan natin. Explore muna natin to. Alright, 30 minutes, not bad. Malapit na yun. Yan yung gusto natin puntahan, guys. Ayan. Lalapitan natin siya. Ayun, ganda Sabi sa mapa 600 meters, kakaliwa na tayo. Ayan, kakaliwa tayo dito sa may 7-Eleven, papunta ng San Antonio. Yung diretso kasi niyan papunta ng Iba, Zambales, Masinloc. Pero ito ay pa San Antonio. Tapos sabi niya 7.5 kilometers kaliwa ulit. Ayan na. Yun. Ganda naman. Welcome to San Antonio. Malapit na. 200 meters kakaliwa na raw tayo. Ito kaliwa na tayo dito. Ayan, Municipality of San Antonio, Zambales. Tapos kanan. Barangay Santiago. 70 meters kaliwa na tayo. Ito dito pagdating sa may arko, kakaliwa na tayo dyan. Madarang Boulevard, Barangay Pandikit, San Antonio, Zambales. Yun palapit na tayo dun. Wow! Akalain mo yun? May ganitong kaganda lugar dito, no? Hindi masyadong napupuntahan. Siguro may mga turista na rin na pupunta. Ayan, palapit na tayo sa bundok. Kaya lang, sa likod tayo ng bundok pupunta. Maganda sana doon sa gawi doon. Ay, may lumang tulay pa doon Ayun, lumang tulay. Wow, may naliligo doon. Punta tayo dyan mamaya, pabalik. Linasin Falls,
May falls pa pala dito. Bali nasa likod tayo ng bundok na tinuturo natin kanina. Sana makarating tayo dun sa may gawing harap niya, no? Kasi ang ganda ng view dun eh. Pero check natin muna to. Baka sakali naman. Ang ganda ng vibes dito. Ayun, no? Oh, nakita ko yung isang bundok. Yung pinakatok-tok niya. Rolling hills siya eh. Ayun. Yay! Ayun na! Ayun, no? Ayos. Up, diretso pa. Travelers Inn, Mountainside. Marami akong nakitang transient dito sa mga resort, eh, no? Resort, hotel, restaurant. Ito pa. Yan. Ano to? Wow. Ang ganda. Maraming resort dito yan, no? Villa Janela Resort. Woo! Amazing. Wow. Yan na. Rolling Hills. Rolling Hills ba din ba yung tawag dyan? Alam ko kasi yung Apo Rolling Hills, ganun-ganun din yun eh. Baka ito din, no? Barangay Pundakit proper. Ah, beach yung kabila nito. May beach dito. Tignan natin mamaya sa drone. Malapit siya sa beach. Ganda pala dito sa San Antonio. Ganda, oh. Maraming paliguan din dito. Pundakit Barangay Hall, Zambales. Ayan. Oh, diba? Hanap tayo ng mas malapit pa para maganda yung palipad natin ng drone. Wow. Ayan, oh. Ganda. Yay. Yay. May daan pa pala dito. Ayan, oh. Papalapit talaga dun. Nice. Tapos may ilog. Siguro sikat din to sa mga ibang namamasyal. Hindi ko pa to nakita sa mga ibang vlog. Ayan, oh. Wow. Nasa paanan tayo ng mismong bundok kanina. Yay. Tingnan pa natin doon sa dulo kung ano pa yung dulo nito. Paano ng bundok mismo. Ay, wala na. Ito na yung dulo. Tingnan nyo guys, tumatawid sila sa ilog, oh. Walang tulay. Parang yung bundok, naka-isla siya, nakabukod pa siya dito.
Napapagitanan siya ng ilog. So ayun guys, nagpalipad tayo ng drone. Ang ganda pala dito sa likod nito. Yung likod niya, cove. Dagat na. Ito, part dito, part dagat na. Tapos ito, ayan, parang rolling hills. Tapos sabi ni kuya, yung nakausap ko dito, yung kabilang kalsada pala, papunta pa doon. Hindi ko pa dong nakita kasi sa drone. Nasisilaw ako dahil wala akong masilungan. Ang gagawin natin, doon sa kabilang kalsada kanto, pasok tayo doon. Tapos mas maganda pa daw yung view dun. So, tara, puntahan natin para ma-explore natin ang kagandahan ng lugar na to, no? Let's go! Thank you, kuya. Dito may mga bangka. Siguro ito ginagamit nila sa pangingisda siguro. Saka sa mga turista. Kasi kanina dun, may mga nag-aalok ng bangka. Ito siguro yung daan. Ito ba yun, daan? Ito. Ito ba yun? Kuya, mahaba pa ito? Wala na to. Saan yung papunta yung kabilang kalsada doon? Ayun. Thank you. Thank you po. Doon pa pala sa kabila. Ayun, dagat na Ang linaw ng tubig. Tapos may dalawang isla. Siguro may mga nag-island hopping dito. Yung sinasakyan yan, yung mga bangka nga na yan. Katulad nung inaalok ni kuya kanina. Tapos yung kabila ng dito, wala palang daan yun. Talagang bangka lang ang sasakyan mo para makapunta ka doon. Ayun island hopping. Ganda pala rito. Anawangin Cove, Capones Island, Nagsasa Cove, Camara Island, Talisayan Cove, Linasin Falls. Tara. Ayun. Yun ba yun? May kanto daw napapasukan Tapos diretso pa siya Hanapin natin yung kanto. Saan kaya yung kanto na yun? Mas maganda pa raw yung view. Kaya pala hindi ko nakita sa drone. Malayo pala yung kanto. Kala ko kadikit lang doon. Marami rin palang nagpupunta dito. Ako na lang yata yung huli sa balita. Hindi ko alam to Asan yung kanto? Mukhang nalampasan na natin yung kanto na sinasabi ni kuya. Wala na ako nakitang ibang kanto nandito na tayo malapit sa tulay. Wala ako nakitang kanto. Sayang. Private kaya yun? Tanong natin kay ate. Ate, saan papasok yung kanto na to? Doon sa kabila ako dadaan, iikot? O dito? Pwede din dyan? Mahaba pa yan? Ayun, sige ate. Salamat. Diyan na lang. Tapos may kanto pwede nandun lumabas? Okay. Salamat. Papasok ako doon. Ayun, pwede daw dito. Tapos may mga kanto na rin daw pwede labasan doon So tara. Explore natin to. Adventure! Saan na tayo napasok guys? Ito pala yun. Yung sa ilog kanina. Ayun. Picture tayo dito no? Tama picture muna tayo. Okay, let's G. Nagpicture lang tayo para may remembrance. Ilog pala to na tinubuan na ng mga dahon, mga damo-damo. Kasama kaya ito sa mga naputokan ng pinatubo. Kung marami naman dumadaan kasi marami naman tire path Ahoy! Cemetery na to napuntahan natin guys. Ayan scary. Ano ba tong napuntahan natin? Nasa cemetery na tayo. Pero yun, nasa gilid ka ng bundok. Ayun harap. Parang ganda magpalipad dito no? Oo nga, palipad ako dito.
Alright guys, change of plan. Kasi nag-message ang tropa, tumawag. Botolan to Capas Road na daw ang ating pupuntahan. Pinasusunod tayo ngayon doon sa Masinloc, Zambales. Nahantay nila tayo doon. So, kailangan na nating magmadali muna papunta ng Masinloc para maipakita ko sa inyo ay yung Botolan to Capas Road, yung project na ginagawa doon, saka kung ano yung matitipid na biyahe pag nabuo na o nakompleto na yung kalsada na ginagawa. So tara, sa adventure natin papunta ng Botolan Capas Road. Mabilis lang naman yun, Masinloc. Wow, ganda no? A few moments later. Ayan, nakita-kita na kami. Nandito na sila. Si Ka-Immortal, Joel Mascareñas, Jan Mascareñas, J4, saka si Jeric at si James Advan. Ayan, kasama rin natin Sergeant Moto. Ayun no, Sergeant Moto. Nandito tayo ngayon sa Iba, Zambales. Dala pala nila KTM 390 adventure bike, CB500X, CB500X at pangmalakasan ni Immortal Fury 180. 180cc yan. Alright guys, ayan, magkakasama na kami ngayon. Unahin lang natin yung Botolan to Capas Tarlac Road. Ayon dun sa mga impormasyon, dati pa itong proyekto bago pa pumutok yung Mount Pinatubo. Ngayon yung proyekto na yon ay itinutuloy na at silipin natin kung ano na yung development. Kung passable na ba siya o hanggang saan na ba ang natatapos nila. Tara, after nun, kung maaga pa at may time, diretso rin tayo ng Mapanepe para naman masilip din natin. Alright, tara na, biyahe na tayo. Ngayon ay 5 motor na kami. Kanina solo natin eh. Kaliwa tayo dito. Antay natin si Jeric, baka madiretso siya. Napakainit ng araw. Anong oras? 10:37 ng umaga. Talagang papawisan ka. Grabe ang init. Pinagbigyan tayo ng araw. Lumilim siya. Kanina napakainit. Ayun o. Tinakpan na yung araw. Ayun o. Ganda o. Woo! Sige. Joel Mascareñas number 1. Ito pala yung papasok dun sa Botolan Capas Tarlac Road. Maganda yung entrada niya. Malinis na. Maganda na no. Kung ito yung kukonekta dun sa Tarlac, malaking tipid kung pupunta sila ng Zambales. Ang dami nilang way at ang ganda ng view. Ayan no, patungo tayo dun sa bundok na tinatanaw natin kanina. Wow, sakto-sakto, malamig na yung panahon. Medyo may ulap na. Kanina kasi napakainit eh. Tapos aakyat tayo ng bundok, tama-tama lang. Mas mapapadali pala yung pagpunta natin ng Masinloc at ng mga ibang lugar dito sa Zambales, no? Kapag sa Tarlac na lang tayo tatagos. Sa halip na umiikot tayo mula San Fernando papunta ng Bataan, Olongapo, saka pa lang tayo pupunta rito sa part na to ng Zambales. Malaking tipid yan pagka nagawa yan. Lakas ng Fury ni Joel Mascareñas oh. Magaling na mekaniko rin kasi yan eh. Nagse-set up din ng motor yan. Kaya talagang yung motor niya, pala mo big bike din yung lakas. Ayan na, bumubungod na sa atin yung mga bundok na gano'n oh. Welcome to paradise! Woo! Ganda no? Iba talaga pag may mga bundok-bundok na ganyan. Lakas maka good vibes. And from what I have heard, you do the same thing too. I wanna say forever, we could be good together. Guess misery loves company. Whoa! Better too late than never. You know we could do better. So take a chance and run with me. Everywhere we go, we turn to paradise. All I know is that I need you in my life. Let me show you how it feels to roll the dice. You know you want it, just say the word. Everywhere we go, we turn to paradise. All I know is that I need you in my life. Let me show you how it feels.
say forever. We could be good together. Guess mystery loves company. Better to know. Bye-bye! Paradise. All I know is that I need you in my life. Let me show you how it feels to roll the dice. You know you want Wow. it. Just say the word. Everywhere we go, we turn to. Yan, delikado. Yung biglang tumawid na aso, no? Woo! May ginagawang tulay. Kailan kaya matatapos tong project na to? Sana may mabasa tayo na signage kung kailan ang target ng completion ng project. Ganda, oh. Iba talaga kapag kakabundukan na ganyan. Wow, malapit na tayo ng palapit. Ayun, may signage. Basahin natin para makita natin kung kailan ang project na ito matatapos. Authorized vehicle only. Notice to the public, this cruising, vibro washing and screening plant project. Ay, ano pala to? RRB sand and gravel quarrying. Kumbaga kinukuhari ngayon yun dun sa baba. Wala na palang daan, na private to eh. Dito kaya. Pwede na bumaba doon. Ayan, baba tayo dun sa ginagawang tulay project. Ayun, nakita na natin yung tulay. Ayun, oh. Siguro kapag ito natapos yung tulay na to, mas mapapabilis na yung proyekto. Kasi yan ang pinakamahirap na part, eh, no? Tamo, ang laki. Ang laki pala ng ginagawang tulay. Wow. Ayan, no? May daan pa dun. Dito sa ilalim ng tulay para malamig. Ang laking tulay nito, grabe. Ayan, oh. Ang laki ng mga poste niya. Parang dike ng ng dam, gano'n style. Tapos ito yung magiging view ng dadaan na mga bumabiyahe, no? Yung dadaan sa tulay, ito magiging view nila. Grabe, ang ganda. Kita mo naman, no? Ito, ilog na to. Kapag malakas ang tubig, puno ng tubig to. May daan naman dito ngayon. Baka meron pwedeng paliguan dito, Parnaw. Pwede. Gigiliran niya, no? Gigiliran niya gano'n. Ayun, no, may ginagawa na yata eh. Tara, tignan natin. Ayun, no, may tuwig dun eh. Wow! Adventure! Tapos may daan din dun sa kabila. Ayun, no, may daan dun. Papunta dun sa kabila na yun. Ang proyekto ay isinagawa bilang bahagi ng mga plano sa infrastruktura sa Zambales at Tarlac. Taong 1991, nagkaroon ng malaking pag-aantala sa mga proyekto sa infrastruktura, kabilang ang Botolan-Zambales Road, dulot ng pagputok ng Mount Pinatubo na nagdulot ng malawakang pinsala sa mga kalsada at komunidad. Taong 2016, sinimulan ang pagpaplano para sa proyekto at ang aktual na konstruksyon ay sinimulan. Kasabay ng mga modernong pamamaraan sa infrastruktura. Subalit, taong 2020, ang proyekto ay muling natigil dahil sa isyu ng pondo at epekto ng pandemya. Sa kasalukuyan ay patuloy na ang konstruksyon ng mga proyektong ito. Pinapakita na ang kasaysayan na ang proyekto ay puno ng mga hamon, pero patuloy sa pag-asa at nagsusumikap na makamit ang layunin nito para sa mas maginhawang transportasyon at koneksyon.
ginagawa tayong tulay ngayon dito sa Botolan Capas Tarlac Road. Ayan, ito na yung project nila. Ito yung part ng Botolan, dito naman yung part ng Capas papunta. Ayan, bridge pa lang, wala pang kalsada eh, kasi tinumbok niya yung bundok na yun, oh. Possible, ayun, baka gigilid siya sa bundok papunta sa kabila. Ganda ng bundok dito, oh. Bundok anywhere. Okay guys, napakainit dito sa pwesto natin. Pero bundok anywhere. Kung makikita nyo, may bundok dyan sa gilid, bundok dito sa kabilang gilid, bundok sa harap, bundok sa likod. Napakasarap namang magmotor sa puno ng bundok. Wow! Woo! Lilim sila dun, makililim tayo. Oh. Hey! Ang angas! Ang init! Panibagong achievement na naman para sa amin ng Team Palibot na makarating na naman sa ganitong kagandang lugar. Achievement unlock. Yan, oh. Kahanga-hanga yung mga bundok na ganyan, oh. Grabe. Tapos nagwapag dun sa taas. So yun, napag-usapan din pala namin na after natin dito, didiretso pa rin tayo ng Mapanuepe Lake. At least makakadaan na tayo doon, makikita na natin yung Mapanuepe Lake. Di pa rin kasi ako napunta doon, pero plano ko bumalik din doon. Kasama ko naman si Darling Apple. Siyempre gusto ko makita din niya yung kagandahan ng Mapanuepe Lake. Siguro mag-dirt bike ulit kami dalawa doon para at least ma-enjoy din namin yung lahar. Iba yung magmotor ka naman doon sa lahar, di ba? So yun, nagre-ready na ang lahat. Biyahe na ulit tayo. Papunta naman ng Lake Mapanuepe. Ganda talaga, oh. Handa na ako. Jeric, handa ka na ba? Ready? Ready! Ready! Let's go! Yay! Woohoo! Okay, palabas na tayo. Ito pa rin ang Botolan to Capas Road. Palabas na tayo doon sa National Highway. Ganda, no? Oh, yan. Tapos dito, ayun yung mga barko nakadaong doon. Doon tayo galing kanina, guys, oh. Doon, no? Sa area na yun. Welcome to Cabangan, Zambales. Oh. Ang tulis ng bundok. San Felipe. Kita nyo yung epekto ng lahar, oh. Grabe, no? Halos lahat ng puntahan natin may lahar. Yan ang epekto ng Mount Pinatubo. Malaki epekto. So yun, nag-refresh muna kami. Pocari. Alright guys, time check, 2:00 ng hapon. Napakainit ngayon dito. Yung butane ni J4, dalawa. Malaman ko sumabog yun eh. Sobrang init, nakita nyo yan? Ayun, oh. Feeling ko sasabog sa sobrang init. So hanapin na lang namin yung kakaliwa namin dito. Tapos yun na yung papunta ng Lake Mapanuepe. O, bypass to eh. Yan ang bypass. Ibig sabihin lalampasan pa natin. Kaliwa tayo dito, guys. Ito yung bypass road. Yung Santa Antonio, doon kasi yung diretso.
So ayun, dito na tayo papasok papunta ng Lake Mapanwepe. Welcome to Barangay Lawag. So ayan guys, pumapasok na tayo kung saan maraming lahar. Nag-start na tayo ng makalanghap ng lahar. Oh, ito na lahar. Makakakita na kayo ng pag dito guys. Nagka-fog na. Nakita nyo yun sa likod natin guys. Ayan, nagpa-fog na. May tindahan dito malapit dito. Alright par. Ganito ang araw-araw na buhay nila dito. Sanay na sila sa alikabok, no? Isipin nyo guys, yan ang nadadaanan nila araw-araw. Kamusta kaya sila dito? Zero visibility. Dito na tayo. Ay oo, parang ito yun. Oo. Asan ang tindahan dito? Ayun. Yun, bili muna ng mga kailangan dito guys. Kung ano man, baka wala na tayo mabilan doon. Tapos, pagpalipad na rin tayo ng drone. Let's go. Isa sa magandang naidulot ng pagputok ng pinatubo dito sa lalawigan ng Zambales ay ang pagkakaroon ng kabuhayan gaya na lamang ng mga buhangin ito, na siyang pangunahing sangkap sa maraming proyekto gaya ng pagtatayo ng mga tulay, bahay at iba pa. Maituturing itong isang yaman mula sa kalikasan. Okay, let's go. Nagmerienda ng konti bago sumabak sa lahar. Tapos si Ka-Immortal, buti may gasolinahan pala rito, may tindang gasolina. Nagpagas na rin siya kasi mahaba-haba daw pala tong lalakbay natin na ta. So tara, samahan nyo kami na maglakbay sa lahar. Let's G! And leaving that behind. Ang sarap naman dito magmotor. Ang lamig-lamig. Ayan, tama. Saan ba tayo? Sa taas? Alright. Oh. Ayun. Ay, eto na ba sila? What's up, madlang people? Sakto na po, sir. Car tour guide daw. 800. Kailangan ba? Eco tourism fee. 30 per head. Babayaran na natin yung ano. Eto na yung ano, kuya. Eto na, kuya. So guys, kailangan palang magbayad dito ng para sa ecotourism ng 30 pesos. May ano naman sila binibigay na, eto, pinaka-ticket. So authorized siya. Kumuha na rin tayo ng tour guide para mabilis ang ating biyahe. Ayan, meron tayong tour guide na kasama. Alright. Mas maganda na may tour guide na tayo para hindi na tayo mangapa doon sa daan papunta, di ba? At least makarating tayo ng mas maaga. Oh, marami rin palang mga matitinding lubak. Iwasan na lang. Okay. Eto mga Aita, mga local dito. Sila yung talagang mga unang nakatira dito eh. Ang bilis oh. Ang bilis ng tour guide natin. Ang gamit niyang motor ay parang Rusi 175 daw. Dahil lokal dito, ang gagaling nila magmotor. Ang galing nila sa lahar. Adventure time! Wow! Tagtatalunan yung mga motor nila yun, oh. Oh, may salubong. Alagang kambing. Baka maging kaldereta ka. Yun, may dadaanan tulay. Ito yata yung steel bridge dati. Naging tulay na siya. Yun, oh. Ah, yun yung steel bridge sa kabila. Bagong tulay na to.
Kasi yung dating dinadaanan nila yun, dun sa kabila na yun. Ayun oh, papunta dun. Adventure time! Eto na, start na ng trail natin ng buhangin. Pag mabagal ka par, matumba ka. Okay na tayo par? So yun, tara. Tingnan natin kung paano magmotor sa buhangin. First time natin na magmumotor sa lahar. Dumudulas par. Dumudulas. Pero kapag mas mabilis, mas okay siya. Mas mabilis, mas madali siya. Yeah! Mas mabilis ng konti, mas maganda para sa buhangin pala. Pag sobrang bagal mo, mas lalong sumasayaw kasi siya. Ganun pala, sabi ni Kai Mortal. Pag mabagal ka, babaon ng gulong mo, kaya umi-slide-slide ka. Pero kung medyo mabilis ka, ayan. Ang problema kung makakasunod yung drone. Ang ganda ng bundok na to, oh. Wow! Lahat to galing sa Mount Pinatubo. Grabe ang lahar na binuga niya, no? Saan ang galing sa ilalim ng Pinatubo yun? Oh, eto, bababa pala tayo dito. Oh, yun, oh. Oh, yun, oh. Si Kai Mortal, oh. Wow! Hey, par! Sige, go. Oh yeah! Adventure! Ayun, dito pala tayo. Let's go! Wow! Adventure! Sarap pala dito pa. Ooh! May tubig dyan. Hindi pala basta-basta hanapin tong pupuntahan natin, kaya pag hindi mo talaga alam. Ang dami niyang daan. Mauubos pala yung oras nyo dito kahanap. Yes pa. Buti na lang guys, kumuha kami ng tour guide. Kung hindi, mauubos yung oras namin. Pero ang sarap magmotor sa buhangin. Enjoy. Wow! Tapos umuulan na. Let's go! Mula na! Ayun, may mga signage na. This way to campsite Lolitz Ranch Phase 2. Oh, dating may daan to, sinaraduhan na. Ayun, oh. Baka mayroon ng may-ari ng lupa, no? Private na siya. Ayan na, bumubungad na ang napakagandang vibes. Tapos may mga baka pa. Ayan, no? Wow! Woohoo! Nagtitailansikan yung buhangin. Ayan, nakikita ko na yung campsite. May mga sasakyan na eh. May mga nagka-car camping. Wow! Woohoo! Ito na tayo guys. Welcome to Mapanuepe Lake.
muna tayo sa tindahan na nalimutan natin magdala ng slippers. Buti na lang may tindahan dito. Tara! Bye-bye! So yun guys, nakabili tayo ng tsinelas. Nakakonekta rin tayo sa wifi. So okay na ang overnight natin. Let's go! Balik na tayo doon sa spot natin. Okay guys, nandito na tayo sa pwesto natin. Dito tayo matutulog ngayong gabi. Nakahamok tayo dyan. Yan. Sana nakita nyo. Magbukas tayo ng ilaw. So yan, puti-puti tayo ha. Eto, dito tayo matutulog. Tapos dito tayo nagluluto. Ayan si Sergeant Moto nagluluto na. Siya in charge eh. Tapos dito si Ka-Immortal sa ibabaw. Ayun, si Ka-Immortal. Tapos dito si Sergeant Moto. At eto naman ang kay Par J4. At kay Jeric P. Ayan no. Yan sila. Tapos eto yung mga motor natin. Yan. Ayan ang mga motor natin. Ang ulam natin for today ay maling 555. May bagong sinaing na tayo dito. Ayan. Oh, what is it? Mag-relax muna tayo dito sa ating hammock. So, kakain na tayo guys. Thank you kay Sergeant Moto sa pagpiprepare ng mga food natin. Siya yung nagsaing eh. Tapos siya yung nagluto ng mga yan. Tayong mega sardine. Ayun ayun pa Sir Marlon. Si Sir Marlon no. Salamat Sir Marlon. Thank you po. Sabay ka na rito sir. Kaya tayo. Sininit ko lang ulam ko eh. Ayun, dito na tayo kumain. Kanino to? Dami. Ayun na yan pa. Wala ko par. You're like a river in the dark. You stare me right, you lit the spark. And I can feel you tearing down every wall. Come one, come all. You're like an early morning breeze. Your soft red lips and gentle tease. You must have been sent just for me. Come one, come all. Just when I need you. Magkape muna tayo guys. Dito sa Lake Mapanuepe. Woo, ang init oh. Woo! Tapos ayan ang view natin habang nagkakape. Lake Mapanuepe. Yan. Chillax moment muna kami bago tayo umuwi ng Bulacan diretso. Woo! Coffee. So ayun yung CR dito guys. Magbabayad lang kayo ng 10 pesos kay ate para sa gamit ng CR likod. Basta magsi-CR kayo 10 pesos. Ayan. Malinis naman siya. Tapos madami ding tubig. Ayan, pakita ko sa inyo ngayon. Ang daming nagka-camp ngayon dito. Ayan. Ayan o, ang dami nila. Parang piyesta. Tapos may tindahan dito para kung kinulang kayo sa baon nyo, ayan, mayroon kayong pandagdag. Bili tayo ng bigas para makapagsaing muna tayo bago tayo umuwi. Saka kung kailangan nyo pala ng wifi, meron dito 150 pesos per device for 24 hours. For 24 hours na yan. So kung may work kayo, work from away from home, so pwede kayo dito. Yan. Alright guys, ikot muna tayo dito sa mga
nagka-camp para mapakita ko sa inyo yung buong area. Tara. Ayan, dito yung nag-camp si Sir Marlon. Yung kasama natin kagabi, nagsiset up na siya. Tapos dito, mga nagka-car camping. Tapos may mga nagtitinda ng mga souvenirs, ice cream, mga ganon. Mga aita, mga dumagat or aita, mga eyepiece. Ito, car camping sila. Chillax muna. Ayan mga pamilya. Ayan. Pag Saturday, Sunday pala, maraming mga joiners na nagbibiyahe dito. Ayan, magkabarkada rin dun, taas pa paa. Relax na relax. Tapos, eto, grupo naman ng riders. Papahinga muna. Malayo binyahe siguro nito. Natulog muna, Tulog muna sila. Pupusoy pa. Sir, punta muna tayo dito para makita pa natin. Ito yung pinakalahar nito na nanggaling sa Mount Pinatubo. Isipin nyo kung gaano siya kadami, na para matambakan yung dating malaking river, natambakan yung magkabila, natambakan yung paikot niya. Kaya nabuo itong lake na to. Dating river na naging lake kasi nga natambakan yung daanan ng tubig. Tapos yan, mga ago o trees na tumubo mismo dun sa mga lahar. Ayan, yung buong lake na yan, hanggang dun. Tingnan natin sa may gawi pa dulo. Napakaganda ng vibes kasi yung mga damo, para siyang nilandscape na sinadya. Pantay-pantay siya, na may maintain na ganyan sila, Tapos ang ganda ng vibes, parang sobrang cool lang dahil sa pine trees, sa mga ago o trees. Ayan, car camping. Sarap, chillax lang sila. Hello, sir. Punta natin sila, sir. Hello po. Good morning po. Naubos, sir, Yung mga kasama ko baka meron pa. Taga saan po kayo? Manila? Manila. Bulacan po kami. Enjoy po. Enjoy. Yun, sila, sir, taga Maynila. Sa likod. Ito mga overland naman. Ayan, mga 4x4. Tapos naka RTT, rooftop tent. Kaya nga pala ng sedan dito. Hindi lang ng mga 4x4. May naka-expander. Meron din kanina kaming nakita naka-Vios Ito Prado naman. Ayan, mga overlanders. Meron pa pala doon sa kabila. Doon sa kabila na yun. Phase 1, Phase 2, Phase 3. Siguro ito na yung 3. Kasi nandun yung 1. Tapos tayo sa 2. Siguro ito na yung 3. Ayan, Meron pang mga magtatropa. Mga magjajawa. Wow. Ang lawak pa rito. Ay, may mga motor pa doon. ADB. Sniper. Tapos, eto na yung kabundukan. Wow. Ay, ang ganda ng bundok na yun. Ang tulis. Ganun, Eto, mag-iihaw sila. Hello, boss. Morning. Taga saan kayo, boss? QC. Ayun, ihaw na. Shoutout ka lang, sir. Enjoy, sir. Napakita ko lang yung ganda ng lugar. Thank you. Hi, ma'am. Ayan, sila, ma'am. Ang gamit nilang mga motor ay may ADB, Suzuki, Sniper, yan. Tapos may tindahan din pala sila rito. Ayan, may tindahan. So, sir, gusto kong alamin kung ano yung history nito dati nung hindi pa siya na abutan ng lahar. Ano kaya to dati? Enjoy! Relax. Hello! Hindi sa lahat ng disaster, katulad ng pagputok ng Mount Pinatubo, hindi lahat ng pagkakataon, puro masama lang ang idinulot. Imagine niyo guys, ito, nagkaroon ng tourist spots, destination, katulad nito, napakaganda. Nagkaroon ng hanap buhay, di ba? Nagkaroon yung mga eyepiece natin dito, nagkaroon sila ng other source of income. Hello, sir. Hello. Mga eyepiece nagluluto na doon. Walang problema sa kanila ang luto kasi may mga pamamaraan silang ginagawa na native talaga. Hello. Naubos sticker natin Hello.
So ayan, balik na tayo sa ating spot at dediretso na tayo pa uwi. Bulacan tayo dito kasama, oh. Sila ma'am. Hello. Ayan, nice sila sir. Taga Busto sila. Ayan, sa kababayan natin. Kalalawigan natin. Enjoy po kayo, enjoy. Ingat po kayo. Thank you sir, thank you ma'am. Ingat po kayo. Thank you sir. Ingat. Ingat, ingat. Okay. Let's go.